Ang sikreto sa likod ng Thakure, ang simula ng Coca-Cola. Noong taong 1886, sa mainit na lungsod ng Atlanta, Georgia, isang veterano ng digmaan at parmasyutikong nagngangalang Dr. John Steve Pemberton ang abala sa kanyang likod bahay. Hindi siya nagluluto ng pagkain, kundi naghahanap ng lunas para sa kanyang sariling karamdaman at sakit ng ulo. Gamit ang isang malaking tansong Thakure, brass kettle, pinaghalo-halo ni Pemberton ang iba't ibang sangkap hanggang sa makabuo siya ng isang matingkad at mabangong syrup. Dahil sa kuryusidad, dinala niya ang sample na ito sa Jacob's Pharmacy, isang malapit na botika. Doon, hinaluan ang syrup ng carbonated water. Nang matikman ito ng mga naroon, nagulat sila, hindi lang ito gamot, kaysa sa inaasahan nila. Ito ay masarap, nakakaginhawa, at kakaiba ang lasa. Ang pagbibigay ng pangalan. Ang bookkeeper ni Pemberton na si Frank Robinson ang nakaisip ng pangalang Coca-Cola. Naniniwala si Robinson na ang dalawang letrang, C, ay maganda tingnan sa mga patalastas. Gamit ang kanyang sariling sulat kamay, na tinatawag na Spencerian script, isinulat niya ang logo na hanggang ngayon ay ginagamit pa rin ng kumpanya. Ang mahirap na simula. Sa unang taon, hindi naging madali ang lahat. Ang benta ni Pemberton ay umaabot lamang sa average na 9 na baso bawat araw. Sa kabuuan ng unang taon, gumastos siya ng $70 para sa marketing, ngunit kumita lamang siya ng $50, sa madaling salita, nalugi pa siya sa simula. Ang pagpasa ng korona. Bago pumanaw si Pemberton noong 1888, unti-unti niyang ibinenta ang bahagi ng kanyang negosyo sa iba't ibang investors. Ang pinakadeterminadong negosyante sa kanila ay si Asa J. Candler. Sa ilalim ng pamumuno ni Candler, ang Coca-Cola ay hindi na lang basta ibinebenta sa mga baso sa loob ng botika. Naisip niyang ilagay ito sa mga bote at ipamahagi sa malalayong lugar. Dito na nagsimulang sumabog ang katanyagan ng inumin, hanggang sa maabot nito ang bawat sulok ng mundo. Ang kwento ng Coca-Cola ay isa sa pinakasikat na halimbawa ng tagumpay sa mundo ng negosyo. Mula sa pagiging isang simpleng syrup na ibinebenta sa isang botika noong 1886, naging global powerhouse ito. Narito ang mga mahahalagang aral mula sa kasaysayan ng Coca-Cola para sa mga aspiring entrepreneurs. Una, huwag matakot sa pivot o pagbabago. Ang Coca-Cola ay orihinal na nilikha ni Dr. John Pemberton bilang isang gamot, tonic, para sa sakit ng ulo at pagkapagod. Ngunit nang makita nila na mas nagustuhan ito ng mga tao bilang isang refreshing drink, doon sila nag-focus. Aral, maging mapagmasid sa kung ano ang tunay na kailangan at gusto ng iyong market. Huwag matakot baguhin ang direksyon ng produkto kung doon mas may potensyal. Ikalawa, ang halaga ng branding at marketing. Hindi lang basta inumin ang ibinebenta ng Coca-Cola, ang ibinebenta nila ay happiness at experience. Ang kanilang logo, kulay na pula, at ang hugis ng kanilang bote, contour bottle, ay naging iconic dahil sa consistent branding. Aral, ang isang magandang produkto ay nangangailangan ng malakas na pagkakakilanlan. Mamuhunan sa pagkukwento, storytelling, at pagbuo ng emosyonal na koneksyon sa iyong mga mamimili. Ikatlo, protektahan ang iyong secret sauce. Ang formula ng Coca-Cola, na tinatawag na 7X, ay isa sa pinakamahigpit na binabantayang sikreto sa mundo. Ito ang nagbigay sa kanila ng unique selling proposition, USP, na hindi basta-basta magagaya ng mga kalaban. Aral, alamin kung ano ang nagpapatangi sa negosyo mo at protektahan ito. Siguraduhing mayroon kang competitive advantage na mahirap kopyahin. Ika-4, expansion at scalability. Sa halip na gumawa ng sariling bottling plant sa buong mundo noong simula, gumamit ang Coca-Cola ng franchising system. Binibili ng mga local bottlers ang syrup mula sa kanila, at ang mga ito na ang baalang magbote at mag-distribute. Dahil dito,
Mabilis silang nakapenetrate sa iba't ibang bansa nang hindi gumagastos ng bilyon-bilyon para sa mga pabrika. Aral, mag-isip ng paraan kung paano mapapalaki, scale, ang iyong negosyo nang hindi mo kailangang gawin ang lahat ng mag-isa. Partnerships are key. Ikalima, bumangon mula sa pagkakamali, The New Coke Lesson, noong 1985, binago ng Coca-Cola ang kanilang formula at tinawag itong New Coke. Galit na galit ang mga tao dahil mahal nila ang lumang lasa. Sa loob lang ng ilang buwan, ibinalik nila ang orihinal na formula bilang Coca-Cola Classic. Aral, makinig sa iyong customers. Kapag nagkamali, aminin ito ng mabilis at itama ang direksyon. Ang katapatan sa iyong core fans ay mas mahalaga kaysa sa paghabol sa trends. Moral ng kwento, ang pinakamalaking kumpanya sa mundo ay nagsimula sa isang simpleng takore at isang taong hindi sumuko kahit na sa simula ay kakaunti lamang ang bumibili. Ang tagumpay ay hindi nasusukat sa bilis ng pag-unlad, kundi sa tibay ng iyong produkto at determinasyong palaguin ito. Ano ang natutunan mo sa video na ito? I-comment mo sa ibaba para mabasa ng iba at sila ay matuto. Kung ikaw ay isa sa mga milyon-milyon na tumatangkilik ng Coca-Cola, sana ngayon ay hindi na lang yung lasa ang gusto mo, kundi pati na rin ang aral na dala ng istorya nito. Sa aking channel ay marami pang video na katulad nito na nagbibigay ng inspirasyon at aral sa mga taong tulad mo na naghahanap ng kaalaman para lalong mapaunlad ang buhay. I-click mo ang like button at subscribe button. Hihingin ko na rin na i-share mo itong video na ito para mas marami pang tao ang makikinabang sa istorya na ito. Salamat at sana ay makasama kitang muli sa iba ko pang video.